nung panahon ni Cory at saka ni Fidel Ramos eh. Saan kukuha ang mga tao ng 6 na trilyon ibibigay sa akin? Ginawa lang nila, pinutol yung mga tape, hindi pinakita yung video, audio lang ang pinakita para palabasin ako'y masama. Baka naman sabihin nyo, nag-aakusa ako. Pakita natin ang katarantaduhan ng mga ministro ni Manalong tinuturuan ni Manalo. Isa na naman pong reaction video ang ating ipapalabas sa oras na ito mga kaibigan, na kung saan ito po yung unang part pala, no? Ito yung unang part ng pinalabas kong video na kung saan may dalawang Iglesia ni Cristo, na yung isa ay ex-Iglesia ni Cristo at yung isa naman ay active na miyembro ng Iglesia ni Cristo, na kung saan nagtatalunan sila sa harap ng kapatid na Eli. Ito po pala yung karugtong at ito yung part 1 mga kaibigan. Salamat po at nakita po natin doon po sa channel ni kapatid natin na Felix Moore TV. Isa rin sa mga nagbabahagi sa mga video ng kapatid na Eli. Maganda rin po ang kanyang mga hangarin mga kaibigan. So sa oras na ito atin pong panoorin yung video na aking sinasabi, na kung saan sasagutin po ni kapatid na Eli yung mga bagay na issue na pinapalabas po ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol po sa mga ipinaparatang. Mas mainam po mga kaibigan, panoorin na po natin para makita natin kung ano po yung mga katotohanan dito. Narito po. Amen. Huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Ang tanong ko lang po, kasi meron pong pagkakataon na napanood ko po kayo sa telebisyon. Ngayon, tanong ko lang po, kalugod-lugod po ba sa Panginoon ang pagsasalita po ng masama? Kagaya po, yung kagaya po nung specifically yung pagmumura po, yun lang po. Halimbawa, alin yung... yung word po na tagatado. Hindi mura yon. Hindi mura yon. Alam mo yung pagmumura, kapatid, yun yung pag-aglahi sa kapwa, panghahamak sa kapwa. UP Dictionary yung Pilipino. Tignan natin kung ano kahulugan ng tarantado. Espanyol. Atarantado. No? Kung sa ibang bahagi ng Pilipinas, itinuturing na mura ang tarantado, sa lahi pong Kastila, hindi mura yun eh. Kaya tinan nyo, ang pinakaano niya, ang pinanggalingan niya, ang root niya, Espanyol, atarantado. Ang ibig sabihin nataranta. Anong klaseng tao yung tarantado? Pakinggan nyo. Number 1, walang prinsipyo. Yan. Pag wala kang prinsipyo, tarantado ka. Hindi kita minumura nun. Sinasabi ko lang yung kalagayan mo. Diba? Tapos, ano pa? Number 2, may masamang gawain o pag-aasal. Yung may masamang ugali o gawain, tarantado yun. Kaya nga mga ministro ni Manalo, tarantado yung mga yan eh. Tanungin nyo sa akin, bakit? Kung di katarantaduhan ang pinaggagawa niyan, biro mo, pinuputol-putol yung tape ko para ako pasamain sa tao. Di umano, nang hihingi raw ako ng 6 na trilyong piso. Sino namang matino ang utak? Maniniwalang ako, hihingi sa aking mga kapatid ng 6 na trilyon. Ang budget nga ng buong Pilipinas, wala pang 1 trilyon eh. Nung panahon ni Cory at saka ni Fidel Ramos eh. Saan kukuha ang mga tao ng 6 na trilyon ibibigay sa akin? Ginawa lang nila, pinutol yung mga tape, hindi pinakita yung video, audio lang ang pinakita para palabasin ako'y masama. Baka naman sabihin nyo, nag-aakusa ako. Pakita natin ang katarantaduhan ng mga ministro ni Manalong tinuturuan ni Manalo. Pakinggan niya. Kapatid na Paul, baka sabihin po ng mga kababayan natin na kayo naman napakamitikuloso yung mga Iglesia ni Cristo. Baka naman minsan lang nagsabi ng pangangailangan yung si Mr. Contradiction. Hindi minsan lang. Ibig nyo sabihin, talagang ugali nyo ho mangingi? Naalala ko yung gaano kadalas yung minsan. Ang kanyang paghingi at kung gaano kalaki ang sinasabi niyang kailangan niya. Ito po. Bakit tayo subukan
trillion, 6 trillion. Nangingiraw ko sa mga kapatid namin. Meron naman pong point si kapatid ni Eli, yung kanyang sinasabi kung bakit niya nasasabi yung tarantado. Ang ibig sabihin po ng kapatid ni Eli ay kung ito'y sinasabi mo doon sa kinauukulan, ay hindi po mura yon, kundi yun po ay pagtatapat ng katotohanan, mga kaibigan. Pero sa pagkaalam ko ngayon, mga kaibigan, ay hindi na po yan iniugali ng mga taga-MCGI. Pero hindi ibig sabihin mali ang kapatid ni Eli. Tama po na dapat lang sabihin kung yan po ay totoong sabihin doon po sa kinauukulan. May point naman siya eh. Kasi mantagin mo naman, ginawan ng iba. Pinutol yung tape and then pinasama. Talagang yung mga ganon, mga kaibigan, ay may puntos po yung katwiran ni kapatid na Eli. 6 trillion. Bakit nakita nyo ba? Wala siyang retrato, wala siyang video, audio lang. Kasi pinutol nga nila, mahahalata sila pag pinakita nila yung video eh. Wala naman akong sinabi 6 trillion eh. Pakita natin yung original. Bago po tayo lubusang mag-iwa-iwalay ngayong hapon at dumalog sa Diyos sa pananalangin, pagsama-samahin nating ihandog sa Diyos ang ating mga tulong sa pasalamat na ito. Para po, mga kapatid, magbabayad ng 3,600,000 sa ANTV 37. Tulungan nyo naman ako, napakalaki ng binabayaran natin. 3.6 million yung bayad natin itong nakaraang buwan. Tapos ay 3.6 million. Yung ginawa nila sa 3.6 million, ang ginawa po nila, pinutol yun, kaya hindi nila pinakita yung yung movie, yung video eh. Kasi yung 3.6 million, kinuha nila yung 3. Inalis nila yung 0.6 mil. Dinuktong nila yung 3 doon sa leon ng million. Kaya trillion, 6 trillion. Para lang ako mapasama na ako rin nagpapayaman kung manghingi raw ako trillion. Ano itatawag nyo sa mga gagong ministro ni Manalong ito? Hindi ba gago itong mga ito? Huwag nyo namang asahan, mga kapatid. Masama naman, sabihin kong mga banal ito, mga kagalang-galang. Tawagin ko sila kagalang-galang, tarantado naman sila talaga. Masama yun. Bawal ng Diyos yun. Pakinggan nyo sa isang talata ng Kawikaan. 24:24. Siyang nagsasabi sa masama, ikaw ay matuwid, susumpain siya ng kabayan. Kasumpa-sumpa yun, na yung masama, tatawagin mong matuwid. Masama, tatawagin mong matuwid. Kalabang ka ng Diyos nun. Ganyan ang ginagawa ng mga ministro ni Manalo, baliktad. Yung matuwid, pinapasama. Yung masama, pinapatuwid. Alam nyo kung sino saksi ko? Mismo si Manalo. Pakinggan nyo si Manalo kung ano sabi sa ministro niya. Pakinggan nyo ha? Mas mabuti siguro. Ginagamit natin sa Iglesia Katolika itong talatang ito eh. Pero ngayon, tatamaan kayo dito sa talatang ito sa Isaiah 5:20. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Yun eh, papel ni Satanas eh. Pati rin sa mga kampo ng Iglesia Katolika, sa mga taga punto por punto, pwede rin ito sa kanila eh. At tugma din ito sa kanila itong talata na ito. Na para sa kanila, ang matuwid ay yung liko. Madilim sa kanila yung maliwanag. Na ang maliwanag, bawal ang lumuhod sa mga larawang inanyuan. Pero para sa kanila, okay po yun. Pero sa Biblia, bawal. Kaya sa iglesia ng Katolika ay ginagawa nilang maliwanag yung madilim. Ginagawa nila yung matamis yung mapait.
tamang-tama din para sa Iglesia Katolika, sa mga taga punto por punto, yung talatang ito. At ng mga kasangkapan ni Satanas. Ginagamit natin yan pagka ipinililiwanag natin. Ang Iglesia Katolika ho ang gumagawa niya. Binabaligtad ho yung aral ng Diyos. Ikaw ganyan din. Pagka yung mabuti, inyulat mo ng hindi mabuti. O yung masama, inyulat mo ng mabuti. Hindi. Yan. Ayo, gumamit pa ng sita si Eranio eh. Kasi yung mga ministro niya, pinapalitan yung ulat. Yung abuluyan nila, binabago ulat. Galit na galit si Manalo, nagsesermon siya. Bigay ang tape na yan, bigay sa akin yan ng isang ministro ni Manalo. Na ang mga ministro niya, puro gago. Siya may sabi, puro tarantado. Puro walang katwiran kung magsalita, binabaliktad. Yung maitim, ginagawang maputi. Yung masama, ginagawang mabuti. Yung dilim, ginagawang liwanag. Yun ang atake ni Manalo eh. Alam niyo kung bakit? Sabi ni Manalo kasi, may sumulat daw sa kanya na kapatid nila sa Iglesia ni Cristo. Wala raw siyang matinong manggagawa o ministro. Puro tarantado talaga. Pakinggan nyo, yung tape na yun. Ano ang sulat sa akin isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat ko, puro tiwali. Masakit na salita, nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. Ito mga kaibigan, laging pinapalabas po ito ng mga taga-MCGI o ang dating daan sa kampo ng kapatid na Eli. Pero ayon sa mga defensor ng Iglesia ni Cristo, nasagot na daw ito at naipaliwanag na daw ito ng kampo o defensor ng Iglesia ni Cristo. Sa inyo mga kaibigan, mga kababayan na nakakarinig, nanonood, bahala na kayo. Kung ano po yung paniwalaan po ninyo. Ayaw ko naman ipilit sa inyo na tama yung sinasabi ng kapatid na Eli. Ayaw ko din sabihin na mas tama ang Iglesia ni Cristo. So ito, bahala na po ang taong bayan mga kaibigan. Kung alin po ang mas tama, alin po ang mas totoo sa dalawang kampo na ito. Pero ako, nagbabatay ako sa salita ng Diyos at nakikita ko po maliwanag kung ano po yung mas tama at mas totoo ayon po sa banal na kasulatan. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi ba buong buo na katotohanan nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa. Para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulog niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, siguro. So sa Iglesia ni Cristo mga kaibigan, meron po palang sahod dyan. Meron po palang salary. Mga kapatid, meron po palang salary dyan. Hindi po tulad natin na tayo po ay wala pong salary o wala pong kahit piso na tinatanggap. Sa ating pagbabahagi po ng salita ng Diyos doon po sa ating lokal at sa grupo na ating kinaaaniban, wala po akong salary ni piso. Pero sa kampo po pala ng Iglesia ni Cristo, meron pong salary. Ang ganda naman, ano? Sana all mga kapatid. Tatamasan niya. Yan ang sabi ni Manalo tungkol sa mga ministro niya. At meron na akong saksi ngayon live. Ayan, si kapatid na Abner. Ministro yan ni Manalo sa loob ng ilang taong kayong ministro, kapatid na Abner? 23 taong ministro yan. Taga? Alam niya ang focus niyang relihiyon na yan. Ngayon, kung susunod ako sa Diyos, gagawin ko ba yung taong masama, tatawagin kong mabuti? Anong tawag doon? Yung walang prinsipyo o walang pag-aatubiling moral, anong tawag doon? Tarantado yun. Hindi ako nagmumura noon. Sinasabi ko lang ang kalagayan niya. Ngayon ganito. At tanong ng kapatid natin, kalugod-lugod ba naman sa Diyos? Sabihin mo yung salitang masama. Hindi yung salita, hindi po masama yun eh. Yung salita, it conveys the thought
the character, nagpapakilala yun ng diwa, ideya, at characteristics ng isang bagay o isang tao. Halimbawa, ang baho. Yan. Anong ibig sabihin ng mabaho? Eh, di mabango. Tama ho ba ako nun? Oh. Eh, nag-uusap tayo. Magkaibigan tayo. Tapat naman ako sa'yo. Kinausap mo ako, sabi ko, ang baho ng hininga mo, boss. Masama ba yun? Dahil kung hindi ko sasabihin sa'yo yun, wala namang ibang magsasabi sa'yo nun. Baka kahit nanay mo, tatay mo, hindi sabihin sa'yo mabaho hininga mo eh. Eh kung sinabi ko, nagpagamot ka. Yung pala, meron kang sakit sa atay, kaya pala mabaho hininga mo. Yung baho kasi ng hininga, hindi po pangkaraniwan sa tao yan. Pag mabaho ang hininga mo, ang tawag doon halitosis, baka meron kang sakit sa bituka o kaya sakit sa atay. Ang pinanggagalingan po ng halitosis o baho ng hininga, internal diseases. Eh baka sabihin, narinig, naamoy ko, amoy imbornal sa Quiapo. Sabihin ko sa'yo, Vlad, ang bango ng hininga mo, malapinipik. Yan ang gusto mo? Makikipagbulahan ako sa'yo. Hindi ko gagawin yun. Dahil naririto ako para magsalita ng totoo sa kapwa-tao. Pagka mali, sabihin mo mali. Pag maganda, maganda. Pero pag pangit, hindi naman yung salita ang pangit eh. Yung kondisyon ng tao. Dahil kung wala ka namang ginagawang katarantaduhan, hindi ko naman sasabihin tarantado ka. Diba? Bumabagay lang yung salita. Eh kayo rin, saksi kayong taga-Quezon eh. Eh meron ako ritong kinupkup na pamilya. Eh sabi ko, sisir na asan yung anak mong maliit? Asan? Ay, nasa labas, Brad Eli, naglalandi. Minatunga nga ako, ano? Dadalawang taon yung anak mo, marunong nang maglandi? Sabi ko gano'n. Yung pala naman yung naglalandi sa Quezon, hindi naman pala mas mayon. Eh sa Tagalog mo sabihin yon, magagalit ang Tagalog sa'yo. Uy, may iba-iba tayong wika eh sa Pilipinas eh. Pag ipinalagay mo, may narinig ka sa akin, papalagay mo, masama na. Alamin mo muna anong ibig sabihin ng salita. Bawat salita po. Kasi mga kapatid, meron po yung kaukulan. Basahin natin ng kawikaan. Pakinggan nyo. 25:11. Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansa ng ginto sa mga bilaong pilak. Ang sabi sa English, word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. Tayo, a word fitly spoken. So, ang aral ng Diyos, dapat magsalita ka ng eksakto, fitly spoken, tamang-tama sa pagpinag-uukulan. Pagka yung isang taong masama, tinawag mong mabuti, labag sa Diyos yun. Pag yung taong mabuti, tinawag mong Marami po kasing mga tao ngayon ay mahilig pong mambola eh. Lalong-lalo ngayon. At eleksyon na naman. Marami na naman pong bolero na kandidato mga kaibigan. Kaya sana po ay maging maingat po tayo sa mga taong bolero na mahilig mampuri, pero sabi nga ng kasabihan, mababaw na pagpuri, malalim na panlait. Yun ang sabi ng kasabihan, mga kapatid. Maraming ganyan. Sama, labag yun. Ano ibig sabihin? Pag ang babae talagang nagpapaupa sa lalaki, anong tawag doon? Ezekiel 23:2. Anak ng tao, may dalawang babae na mga anak na babae ng isang ina, at sila'y nagpatutot sa Ehipto. Sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan. Dooy nangahigpit ang kanilang mga dibdib, at dooy nangahipo ang mga suso ng kanilang pagkadalaga. Patutot, oh. Alam niyo kung bakit nagpatutot yan? Yung ibang nagpapatutot dahil sa pera. Ito hindi. Basahin natin ba't sila nagpatutot. 44. At sinipingan nila siya
na parang sumiping sa isang patutot. Gayon nila sinipingan si Ohola at si Oholiba na malibog na mga babae. Ganyan po kaprangka ang Biblia. Kaya pala nagpatutot ito, malibog pala itong dalawang babaeng ito. Kumikita na, nasisihan pa. Kaya lang, pag nagka-AIDS ka, bahala ka sa buhay mo. Hindi ba ganoon, mga kapatid? Yan po ang klase ng Biblia. Diretso siya kung magsalita, hindi ka maliligaw. May babae, dahil sa kalibugan nagpapatutot. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng iba. Kaya alam naman ako nagkaganito dahil sa hirap ng buhay. Kung hirap ng buhay, pwede ka naman magtinda ng maruya, ano? Ang dapat ang tinda mo, yung hindi yung katawan mo, tininda mo katawan mo eh. Dinadahilan mo lang yan, gusto mo rin yan. Hindi ko sinasabing lahat ng nagpapatutot, ganon ha. Maaari may nagpapatutot, talagang napuwersa na lang, no? Nabuyo. Hindi niya naman talaga gusto. Pero merong nagpapatutot, kaya nagpapatutot malibog ng mga babae. Ngayon, ito ba pag sinasabi, masama sa pandinig, di ba? Masama sa pandinig nung iba. Pero sa taong natutong magkumilala ng totoo at ng mali, ng tama at ng hindi masama sa pandinig ko yan eh. Diretso kasing nalalaman ko kung ano talaga yung, bawa, tao ka na mabait. Pag sinabi ko sa iyo mabait ka, talagang mabait ang pagkakilala ko sa iyo. Pero pagka sinabi ko sa iyo hindi ka mabait, hindi talaga mabait, ganun kasi ang Kristiyano, mga kapatid. Dapat kung magsalita ka, eksakto, fitly spoken. Pakinggan nyo, sa Mateo 5, ganito ating mababasa, 37. Basa. Tatapwat ang magiging pananalita ninyo'y oo, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Ano po ang disiplina ni Kristo sa pagsasalita ng Kristiyano? Pag oo, talagang oo. Pag hindi, talagang hindi. Walang o, hindi. Wala namang hindi ho. Hindi o, wala nun. Pag oo, pag hindi. Ano ibig sabihin nun? Dapat tapat ka sa pagsasalita. Pag sinabi mo oo, talagang oo. Pag sinabi mo hindi, talaga hindi. Kapagkat ang higit pa rito, yung pakunwari. Kunwari, pumupuri ka ng labi, hindi naman pala tama. Kunyari, nakangiti ka. Yung pala naman loob mo, nagkukukot sa galit. Pangit sa Kristiyano yon. Ang Kristiyano, tapat. Sabi nga ng iba ay ngiting aso daw, yung ganong klaseng tao, mga kaibigan. Nakangiti pero ngiting aso. No? Maraming ganon, mga kaibigan. Pag nagsalita siya at totoo sinasabi niya, pag sinabi niya yung ganon, yun ang talagang paniniwala niya. Ngayon, kung sa iba, pangit yun, pagpaumanhinan nyo na lang po kami. We have learned God's way in the scriptures and we cannot pretend otherwise. Hindi po kami pwedeng, kasi pangit yung kunwari nagsasalita ng mas mabuti sa kanyang labi. Pakilagay mo nga sa screen. Kawikaan 28:23. Siyang sumasaway sa isang tao ay makakasumpong sa ibang araw ng higit na lingap kaysa doon sa kunwari pumupuri ng dila. Meron ng mga paimbabaw eh. Kunwari pumupuri ng dila. Kunyari sabihin. Meron po pala sa Biblia yon, no, mga kaibigan. Pero alam nyo, mga kapatid, tama eh. Marami pong mga taong nagbabanal-banalan, napaka-banal kung magsalita, napakaganda. Maraming ganyan mangangaral. Mahahaba pa ang kanilang mga suot at talagang mapuputi at talagang kung kumilos, banal na banal. Pero yung kanilang mga itinuturo, puro labag po sa banal na kasulatan. Puro kontra doon sa banal na kasulatan. Maganda nga pananalita mo. Pero ikaw naman ay mali yung ipinapangaral mo. Di wala ring kwenta, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya tamang-tama itong talata sa mga taong ganon. Uy, ang babait nyo. Talagang kayo. Okay kayo, mabait kayo pagtalikod. Uy, alam mo, mga tarantado yung mga yun. Ba ngayon? Yun ang masama. Harap-harapan tayo mag-usap. Sabihin natin ang totoo. Kasi magtatamo ka ng lingaw
Lingap sa ibang araw si kapatid na Abner nga nung nanonood daw siya sa programa ko Pag sinabi ko, katarantaduhan niya. Sabi raw niya, tarantado ka rin. Sabi raw niya sa akin, pag sinabi ko, yung kagaguhan niya, sabi raw niya, gago ka rin. Pag nakita kita, titirahin kita, sabi niya, papatayin niya raw ako kung makikita kami. Pero siguro sa tagal, naintindihan niya ibig kong sabihin. Hindi naman kasi ako makakaiwas magsalita nung sa palagay ng iba, masamang salita. Palagay mo lang yun Kasi yung masamang salita, may ibig ituro yun. Para makilala natin yung masama't mabuti. Sa Biblia man, may masamang salita Halimbawa, masama po sa Kristiyano, tawagin mong ulol ang kapatid mo sa Diyos. Masama yun. Sabi ni Kristo sa Mateo 5, pakinggan nyo. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid... Ayan, kaibigan J.R. Badong. Yan ang pakinggan po ninyo. Kung sa bagay, hindi nyo naman na po itinuturing na kapatid ang kapatid na Daniel. Pero ang nasa Biblia, kung sino man ang nagsasabi sa kanyang kapatid, ulol, raka, mapapanganib sa Sanhedrin, mapapanganib sa apoy. Ibig sabihin, yan po ay masama po sa Biblia. Yung pagwikaan mo yung isang tao na ulol, na hindi naman po talaga ulol. Pero maaari ang katwiran po nila, tama naman talaga, ulol si Daniel Rason bahala na po ang taong bayan kung totoo po na talagang masama po ang ginagawa ng MCGI ngayon, no? Raka ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Pansinin niyo po ito mga kababayan. Bawal yung kapatid mo sabihan mo ng ulol. Bawal yun. Kapatid mo, kasama mo sa paglilingkod sa Diyos, matino naman ang ginagawa, kapatid mo nga Kaya nga kapatid, ang kahulugan po kasi nung kapatid sa Biblia, ganito, sa Mateo 12:50. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Ayan, ang kapatid po, yung kasamang gumaganap sa kalooban ng Diyos. Hindi ka nagsusugal, hindi rin siya nagsusugal. Hindi siya nagnanakaw, hindi rin siya nagnanakaw. Hindi ka naglalasing, hindi rin siya naglalasing. Kapatid siya, kasama mong gumaganap ng kalooban ng Ama. Sasabihan mo ng ulol, maiimpyerno ka, masama yun. Magsabi kang ulol sa kapatid. Pero pag ang sinabihan mo ng ulol, talagang ulol, nakakita ka, naku, nakawala sa mental yan, ulol yan. Ibig mo sabihin nun, maiimpyerno na ako. Totoo lang naman sinasabi ko, galing ka nga sa mental, di ba kapatid? Sinabi ko, ulol. Masama ba? Talaga namang ulol yun? Naintindihan nyo mga kapatid? Anong katunayan? Merong mga ministro, ulol. Basa, 5:23 ng Kawikaan. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kaniyang pagkaulol ay maliligaw siya. May ulol ho bang ministro? Meron. Yung naliligaw, nagliligaw pa ng tao. Marami ngayon yan, magliligaw, mga ulol yan. Mateo 24:5, patuloy. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Yung magliligaw ng mga ulol, marami.
Paano sila makakapagligaw? 24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Marami po bang magliligaw ngayon? Marami. Hindi maraming ulol. Yun ang sabi ng Biblia, yung naliligaw at nagliligaw sa kakulangan ng turo, sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol. Sabi ng Diyos, maliligaw siya. Masama o bang sabihin yung salitang ulol? Kayo humatol mga kababayan. Masama ba sabihin ko yung salitang ulol? Paano ko maituturo yung nasa Biblia? Ba, babasahin ko. Kawikaan 5:23. O sabayan nyo ako. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang maliligaw siya. Ganun ba? Masamang sabihin yung ulol Siya'y maliligaw sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang maliligaw siya. Ganon. Hindi ko na sasabihin yung ulol. Hindi ako makakapagturo. Tama mga kapatid? Dapat basahin ko yan Dapat ituro ko yan kaya tinuturo ko. Kaya kung sabihin ko ba yung ulol, sa tamang kinauukulan, nagkakamali ba ako o hindi? Bahala na kayo. Kung gusto nyo kung hatulan na mali ako, nasa sa inyo. Yan, may katwiran talaga mga kaibigan. Ano? May katwiran. Tamang-tama lang ang mga kapatid. May point yung kanyang sinasabi. Pero ganun pa man, hanggat kaya natin, edi huwag nating sasabihin kung alam nating masama. Dahil may puntos naman kung bakit sinasabi niya yan. At natitiyak ko mga kapatid, kahit yung mga nagbabanal-banalan, nakakabigkas din ng ganyan kapag sila po ay talagang nagagalit at inis na inis. Pero sumusunod lang ako sa paraan ng Biblia. Eto, masakit ito. Kumuha ka ng kahoy. Pinukpok mo ng pait sa kanang katam at sa kanang nilagari mo. Ginawa mong parang tao. Pagkatapos, nung korting tao na dinamitan mo. Nung madamitan mo ngayon, sinabihan mo, "You are my mama." Oh, my mama. Basa. Pakinggan nyo kay Jeremias. 2:27. Na nagsasabi sa kahoy. Mga Katoliko, gising na po kayo mga kaibigan. Gising na po kayo. Yan ang tamang paggamitan ng kaululan. Kasi tama naman yung mga gumagawa ng ganyan ng mga mangangaral, hindi lang ligaw. Inililigaw pang mga tao. Kinakatwiran ang mali. Ginagawang liwanag yung madilim. Iyan, ang tawag ng Biblia ay mga ulol na mangangaral. Mga Katoliko. Si Darwin Gidiano nga kung magsalita mga kaibigan ay talagang napakabait Napakabanal kung magsalita Napakaalumanay. Pero dahil ba maalumanay ka, tama ka na mga kapatid. Dahil ba mabait kang magsalita, yung boses mo ay napakalumanay, hindi nagsasalita ng gaya yung sinasabi ng kapatid na Eli na katarantaduhan, kaululan o ano paman mga kapatid. Ikaw na totoo. Pero yung practice mo, yung ginagawa mo, yung ritual, yung tradisyon na wala naman sa Biblia, tawag dyan, miski mabait pong magsalita, ulol din. Ulol. Ikaw ay aking ama at sa bato iyong ipinanganak ako. Hindi kaya nauulol ito? Ulol. Meron bang tao na nagsasabi sa kahoy, ikaw ang tatay ko, Papa Joseph? At sa bato, ipinanganak mo ako, Mama Mary. Tao ka, anak ka ng bato. Malabo yun. Malabo. Tatanungin ko kayo,
Masakit po ang dating sa tenga niyan eh. Pero, totoo po ba na may tao, sinasabi niya, mama niya yung bato? Marami, sa Quiapo lang, marami niyan eh. Oh, ewan ko sa Lucena. Pero marami ako nakikita ron. Kaya, pag sinabi mo yan, dun ho sila nagagalit sa akin. Nasa Biblia po yan eh. Mga taong gumawa ng bato, gumawa ng kahoy, nung magawa niya, sabi niya, yun ang mama niya. Paano naging mama niya? Ikaw ang mama niya dahil ikaw gumawa sa kanya. Yun ang tama. Pero, sabihin mo si mama mo, ikaw lang ang gumawa doon. Ano ba naman katarantaduhan naman yun? O yan, sabihin, nagmumura na naman ako. Katarantaduhan talaga yun. Mga kababayan, katarantaduhan talaga yun. Biro mo, ikaw ang gumawa, tapos sasabihin mo, basahin natin nga, baka sabihin nila na aatake ko eh. 44:13 ng Isayas. Naguunat ang anluwagin ng isang pising panukat. Ba, meron palang pitik. Nuna. Tapos, Kaniyang tinatandaan ng lapis. lapis. Kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng katam. Katam. Tapos, At kanyang tinatandaan ng mga kompas. tinatandaan ng kompas, bibilugin kasi yung ulo dapat bilugin sa kamate. Kung may kompas yun, no? Tapos, At inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao. Tao na ngayon, anjuran ng tao. Tapos, Ayon sa kagandahan ng tao upang tumahan sa bahay. kung anyo ang pala, ayon sa kagandahan ng tao. Kaya wala pa akong nakitang pangit sa ganyan eh. Magaganda talaga. Ayon sa kagandahan ng tao, inaanyuan eh. O ano ngayon na nangyayari? Tuloy. Pumuputol siya sa ganang kanya ng mga sedro at kumukuha ng puno ng roble at ng insina. Puno pala ng kahoy yan. Tapos, At pinatitibay sa ganang kanyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Siya'y nagtatanim ng puno ng abeto at siya ay kinakandili ng ulan. tuloy. Kung magkagayoy ilalaan sa tao upang ipanggatong. Yung palang kahoy, talagang panggatong naman pala talaga yun eh. Tapos, At kumukuha siya niyaon at nagpapainit. Oo, kanyang pinaliliyaban niyaon at ipinagluluto ng tinapay. talaga namang pinaluluto ng tinapay yan eh. Tuloy. Oo, kanyang ginagawang isang Diyos at sinasamba. Ginagawa niyang larawang inanyuan at O ito, mga taga-punto por punto, may tatanggi nyo ba ito, mga kaibigan? Yung nakalagay po sa Isaiah chapter 44 verse 15. May tatanggi nyo ba na talagang kayo ay gumagawa ng larawang inanyuan at niluluhuran po ninyo? At sinasamba pa. Kasi ang sabi nila, hindi naman po namin sinasamba. Yan ay paggalang lamang po ang ginagawa namin. Ano ba pinagkaiba yung pagsamba doon sa paggalang? Meron lang po kayong mga ginawang pagkaiba eh. Yung paggalang ay respeto, yung pagsamba ay pagpuri sa Diyos. Yung pagpuri ba, hindi pa pagsamba? Yung paggalang ba? Yung iginagalang mo yung Diyos, di ba pinupuri mo? At hindi ba totoo na pinaglilingkuran po ninyo ang mga larawang inanyuan? Pinaglilingkuran nyo eh. Yun nga lang pinunas-punasan mo. Dinadamitan mo. Dinadamitan mo, binibigyan mo ng pagkain. Pinapalitan mo yung kanyang damit. Ginagawan mo ng bahay. Hindi ba paglilingkod yon, mga kaibigan? Di ba kapag ginawa mo po yun sa tao ay pinaglilingkuran mo yung tao? O, yung larawang inanyuan, di ba ginagawa mo rin ng ganon? Paglingkod yun eh. Bawal sa Biblia na ang isang larawang inanyuan ay paglingkuran mo. Hindi naman yung Diyos-Diyosan yan. Paano mo nasabi na yun ay si Kristo? Paano mo nasabi na yan ay si Kristo? Kung si Kristo yan, bakit magandang lalaki? At bakit iba-ibang tsura, mga kaibigan? So, iba yung ipinapakitang larawan, iba din yung katotohanan. Yan yung tinatawag na inaaring liwanag yung madilim. Mga taga-punto por punto,
Yung mga Iglesia Katolika, sana makuha nyo po yung point. Hindi namin kayo sinisiraan. At hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga Katoliko ay hindi maliligtas. Kasi ulitin ko mga kaibigan, hindi po sekta ang iligtas ng Diyos. Hindi po grupo. Kasi kung grupo o sekta at sabihin nyo Iglesia Katolika ang tatag ni Kristo, hindi po sekta o grupo ang itinatag ng Panginoong Jesucristo, hindi Iglesia Katolika. Kung Iglesia Katolika, ibig ba sabihin lahat ng mga Iglesia Katolika ay maliligtas na? At wala nang ibang maliligtas maliban sa Iglesia Katolika? Kaya hindi po hindi grupo kundi yung mga taong sumusunod ng tapat sa kautusan ng Diyos. Isa ito sa paglabag, yung gumawa ka ng larawang inanyuan. Nagpapatirapaan. Kanyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy. Ang bahagi niyaon ay kinakain niya ng karne. Siya'y nag-iihaw ng iihawin at nabubusog. Oo, siya'y nagpapainit at nagsasabi, aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos. Sa makatwid bagay kanyang larawang inanyuan. Kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba at dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Hindi ba kaululan yan? Ikaw nga lang ang gumawa tapos yan Diyos mo. O umatol kayo. Yung budhing maayos lang, yung budhing makatarungan lang. Masama ba sinasabi ni kapatid na Soriano? Nasa Biblia naman kahit nga ikaw magbasa sa Biblia, pag nagalit ka, basahin mo yung Biblia, ngatin mo yung Biblia mo. Yan din ang mababasa mo pag ikaw ang magbabasa Di ba? O yun. Kung hindi ka dapat magalit sa sarili mo dahil binasa mo, huwag ka rin magalit sa akin. Pasalamat ka sa Diyos, merong nagbabasa nung aral na nasa Biblia. Pasalamat ka. Hindi naman binabasa sa iyo yan ng pari mo Binasa ba sa iyo yan ng pare? Nasa Biblia ba yan ng pare? Meron. Basahin natin sa Biblia ng pare. Pakinggan nyo sa 44:13 ni Isaias. Ang anluwagi naman ay sumusukat, gumuguhit ng larawan. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pait at sinusunod ang larawan sa tulong ng kompas. Sa gayon ay gumagawa siya ng anyo ng isang taong maganda upang tumira sa isang bahay. Maganda Kaya nakakita ka naman ng Santo Duling? Nakakita ka na kapatid? O kaya ngiwi? Ganon? O nakakita ka na nun? Wala. Maganda lagi yun, nakangiti. Lagi maganda yun. At agrabyado kayo nun. Ayaw nyo bang itanong sa akin kung bakit? Bakit po? Agrabyado kayo. Maganda na siya, may bahay pa siya. Ang bahay niya malaki, bato. Meron pang magagandang ilaw. Ikaw, nandun ka lang sa ilalim ng tulay. May pulis sa ilalim ng tulay. Yung pala, totoo pala yun. Alam niyo kung bakit? Meron po kaming kapatid, pulis, wala siyang bahay, nakatira siya sa ilalim ng tulay. Yung ginagawang kahoy, ayon sa kagandahan ng tao, tumatahan yun sa bahay. Balik mo nga yung Bibliang Katoliko upang tumira sa isang bahay. Kaya bawat santo may bahay. Yung ibang santo may basilika pa. Naintindihan nyo? O sino may gawa niyan? Huwag nyo namang ibintang sa amin yan, hindi kami gumawa niyan. Ngayon kung sabihin ko ba yan, masama ba ang kalooban ko sa inyo mga kapatid? Hindi sinasabi ng pari. Narinig nyo na bang binasa ni Cardinal Rosales yun? Binasa na ba sa inyo? Yung 44:13 ni Isaias sa Bibliang Katoliko, binasa na ho ba sa inyo yun? Yung binabasa yun? Binabasa daw naman nila. Kaya lang, hindi naman daw yan ginagawa. At kung yung gumagawa man sila ng larawang inanyuan, hindi naman daw Diyos-Diyusan. At hindi naman daw nila dinadalanginan na iligtas mo ako.
Pero alam nyo mga kapatid, yun ay isang palusot na kung saan ay para maituwid lamang po yung kabaluktutan nilang aral na talaga namang kitang-kita, hindi namin dinadasalan yan. Yan ay ginawa lang namin bilang pagrespeto at pagpuri doon sa may larawan na kung saan sila po yung tinatawag na bayani sa pananampalataya. Meron ba pala ganon? Meron ba utos sa Biblia na gagawa ka ng larawang inanyuan ng mga bayani sa pananampalataya at iprosesyon mo at purihin mo sa madla? Meron bang ganun utos? Jando? Darwin Gitiano, meron bang ganyong utos? Sige nga mga kaibigan, magbasa nga kayo na kung merong utos, Jared, kung merong utos na ang utos po ay gumawa kayo ng larawang inanyuan ng mga bayani sa pananampalataya tulad ni Pablo, tulad ni Pedro, tulad ni Santiago, ni Juan, ni Judas, Tadeo. Gumawa kayo ng larawan nila at purihin ninyo, ipagmalaki ninyo sa mga tao at iprosesyon ninyo yung mga larawan nila. Gumawa kayo. Meron ba ganon, mga kaibigan? Nung buhay nga sila, buhay nga ang mga apostol, nung bigyan ng papuri si Apostol Pablo at saka si Bernabe ng mga propeta ni Jesus, tinanggap ba ng mga apostol? Mga kaibigan, payag ba sila na iganyanin po ninyo ang kanilang mga larawang inanyuan? Yung literal nga, yung buhay pa nga ayaw niluhuran ni Cornelio, hindi naman niluhuran parang Diyos kundi niluhuran ni Cornelio si Pedro para igalang, dahil alam ni Cornelio na si Pedro ay apostol ng Panginoong Jesucristo. Hindi po luhuran ni Cornelio para gawing Diyos si Pedro. Hindi. Kundi, kung bakit niya niluhuran, para igalang. Yung pagsamba kasi wala din pinagkaiba doon sa paggalang igalang niya si Pedro o sambahin niya, purihin niya. Pero hindi dahil Diyos si Pedro. Kasi alam na alam ni Cornelio na si Pedro ay alagad ni Kristo, hindi Diyos. Kaya hindi niya sasambahin bilang Diyos, kundi igagalang po niya. Pero payag ba si Pedro, mga kaibigan? Hindi lalong-lalo na yung mga ginagawa po ninyo. Walang ganun, palusot nyo lamang po. Palusot Darwin Gitiano. Tiyak na tiyak. Sila ron, pag binasa nila yon ang ibig ko sabihin. Parang ito, ilagay mo yung Mateo sa Bibliang Katoliko, 23:9. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa lamang ang inyong ama na nasa langit. Sino lang daw po ang tatawagin nating ama? Pagdating sa pananampalataya, sino raw po tatawagin nating ama? Iisa lang ang tatawagin yung ama, yung nasa langit. Bakit nung... ang katwiran na naman po ito ng mga taga-punto por punto, hindi naman po bawal. Ibig bang sabihin, yung ama mo sa nananganak sa'yo, ayan ba, bawal ding tawagin? Meron ka namang tinatawag na ama. Yun ang sinasabi nila. Pero ang sinasabi sa Biblia, tungkol sa pananampalataya, wala kang dapat tawaging ama. Wala kang dapat tawaging ama sa pananampalataya, sapagkat isa lamang po ang ating ama sa pananampalataya, yung ama na nasa langit. Ba't nyo kasi ginagawa yan? Yan tuloy, nahihirapan kayo magpalusot. Masalubong mo si Kulas. Good morning, Father Nichols. Ba't ang tawag mo, Father? Bawal nga ni Kristo. Yung nasa Roma, ano tawag mo? Mos. Papa, alam mo ba kahulugan ng Papa? Ilagay natin kung ano kahulugan sa Latin ng salitang Papa. Pope.
Pope, the popular title of the Bishop of Rome, successor of Saint Peter and visible head of the Catholic Church, is Pope, derived from the Greek papas, father. Iyon, anong kahulugan ng Papa? Father, Ama. Bawal ba ni Kristo o hindi? Bawal. Isa lang ang tatawagin yung Ama, yung nasa langit. Kaya pag nananalangin kayo, manalangin kayo ng ganito, Our Father, which art in heaven. At yung isa pa, yung tumatawag, isang miyembro, tatawagin niya Father. Pero yung itsura, matandang-matanda. Yung Father, batang-bata. Anong logic, no? Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Ayun. Di ba yun ang utos ni Kristo? Yun. Pag mananalangin kayo, ang panalangin nyo, ganito, sa 6:9 ni Mateo, Ama namin na nasa Roma ka. Ganun ba? Asan? Ayun ang sabi ni Kristo sa Mateo pa rin, 23:9, sa Bibliang Katoliko, huwag niyong tatawaging amaan sino man tao sa lupa, sapagkat iisa lamang ang inyong Ama na nasa langit. Kaya Ama namin, nasa langit ka. Okay ba mga kapatid na Katoliko? Sino lang ang tatawagin nating Ama? Sino lang nasa langit. Huwag ang tatawag ng Ama sa tao sa lupa. Pagdating sa reliyon, bawal. Ba't nawala? Nawala yung sound, mga kaibigan. Ngayon, yun ay pinakikita ko lang, mga kasapatid, masakit man sa inyo. Alam mo, Katoliko kayo, masasaktan kayo. Alam mo yung doktor, pag nag-o-opera, sinasaktan talaga yung pasyente. Kahit tadyakan mo yung doktor, operahan ka nun. Puputok na appendicitis mo Pag hindi naalis yan, mamamatay ka. Sasaktan, hindi naman pwede sasabihin ng doktor, uy kapatid, naawa naman ako sa'yo, hihimasin ko na lang ang appendicitis mo. Pwede ba yung ganun? Walang himasan sa operating table, no? Kaya nga, para wag kang makalaban, minsan itinatali pa yung ino-operahan, tama, hindi? Tapos, gigiltin. Tanggal. Ngayon, galit ka sa doktor? Sige nga. Ayan ang dapat natin makita. Kaya po, pagpasensya nyo na, kung iba ang aking pananaw sa inyo, ang
pananaw ko po sa buhay, kung magsalita ako prangka, kung magsalita ako, hindi ako nangingimi sapagkat yun ang aking tungkulin. Magsalita ng totoo sa harap ng kapwa-tao. Hindi naman po, alam mo, sinabi ko, magnanakaw ka. Sinabi ko ba, pinapasama kita? Masama, tawagin kitang magnanakaw, di ka naman nagnanakaw. Pero kung talagang magnanakaw ka o patutot ka, tawagin bang kitang patutot, hindi ako nagkakasala kahit ano sa harap ng Diyos. Dahil magnanakaw ka talaga eh. Gaya halimbawa, ni San Juan, tinawag niya si Judas magnanakaw eh. Ninanakaw niya kasi nasa supot, 12:6 ni Juan. Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagat siya'y magnanakaw at yamang nasa kanya ang supot ay kinukuha niya, ang doon ay inilalagay. Yon, si Judas pala, sabi ni San Juan, magnanakaw daw. Kinukuha yung nasa supot. Di magnanakaw talaga. Nagkakasala ba si San Juan? Tawagin niya yung kanyang kapwa apostol na magnanakaw? Nagsabi lang siya totoo. Para wag kang maniwala kay Judas dahil magnanakaw si Judas. Yan. Ganon din ang ginagawa ko, mga kapatid. Kung sabihin kong mga manluloko, ang ministro ni Manalo, may pruweba ako. Napakarami kong ebidensya na yung mga ministro niya ay manluloko. At ang pangunahing kong saksi, si Manalo mismo. Bakit? Siya mismo nagsabi. Binigay sa akin yung tape ng ministro dun sa Angeles eh. Brother Eli, ito galit na galit si Manalo dyan. Nung mga ministro, mga magnanakaw ng abulo yan, binabago ulat, yan, magagamit mo yan. Okay na siguro yung kapatid. Meron pa po kayong tanong? Meron pa po? Sige po. Wala na po. Salamat po. Okay. Next, Geraldine Galario, isang Katoliko. Ayan po mga kaibigan, napakaganda yung pagsagot ng kapatid na Eli. Bagamat napakahaba ay marami po tayong natutunan. No? Pero kung ano man po yung mga ayaw po ninyo doon sa kanyang mga sinabi, pwede ninyo namang hindi sundin eh, mga kaibigan. Gaya kung yung pagkaunawa nyo ay mali po yung expression o yung sinasabi niya na totoo naman na yung tao kapag yun ay tarantado, ayaw mong sabihin, di walang problema, no? Ito naman ay ating guide para makita natin kung ano po yung mas tama at mas mali sa ating mga pananampalataya. Gusto ko lang pong malaman kung bakit po hindi pinagdiriwang ang Kapaskuhan sa dating daan. Kami may Pasko, kapatid. Kaya lang, hindi namin ipinagdiriwang ng 25 ng Disyembre. Alam mo kasi kung bakit? Kasi yung 25 ng Disyembre, yun Pasko ng Pagano. Yun ay pagdiriwang ng Pagano noong unang-una pa sa pagan Rome. Basahin natin ang yan po ang totoo mga kaibigan, pero idinidinay po yan ng mga Iglesia Katolika at ipinipilit na talagang December 25 na ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ay pinapatunayan po ng mga taga punto por punto, bagamat sa kanilang libro doon po sa encyclopedia ay sinasabi na unknown, walang nakakaalam, kundi ang nakalagay pa po sa mga history ng mga Iglesia Katolika ay hindi po wala pong patunay na si Kristo ay naipanganak sa December 25 at ang ginagawan nila ng tradisyon o isineselebrate ng mga pagano nung araw ay yung kapanganakan ni Sol Invictus. Itinapat nila doon. Pero hindi ibig sabihin na panganak. Pero sa mga taga-punto por punto ay talagang ipinipilit na talagang December 25 na panganak. At yan dahil daw sa napapatunayan ni Brother Juban doon po sa Israel na sa December 25 wala naman daw snow. Dahil pa walang snow sa Israel sa December 25, totoo na panganak si Kristo ng December 25.
Yun ba yung patutuo po ninyo, mga kaibigan? Hindi nyo man lang inisip, baka sa panahon natin ngayon ay nag-iba na ang klima. Nag-iba na ang panahon dahil hindi naman pulingid sa atin na meron yung tinatawag nilang climate change. Baka wala na nga. Sa ngayon, ang snow sa December 25, dyan po sa Israel, sa Bethlehem. Nung panahon ni Kristo, baka meron. O ganun pa man, kahit pa wala, hindi po yun sapat na patunay na si Kristo na ipanganak ng December 25. Kaya itong mga Iglesia Katolika, wala talagang kapunto-punto ito mga kaibigan Catholic Encyclopedia. Mismong Katoliko ang gumawa nito, may permiso ito ng pare, ang Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 607. Pakibasa. Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany, January 6. Gusto ko napansin ninyo, sabi ng Katoliko, the actual date of the Lord's birth is unknown. Pero sa mga taga-punto-por-punto, si Jando, si Talibong, si Gitgano, mali ito. Mali itong binabasa ng kapatid na Eli na ito ay sinasabi ayon sa Catholic Encyclopedia. Mali ito, mga kaibigan, para sa kanila. Bakit? Kasi pinipilit nila December 25 na ipanganak si Kristo bakit? Ano bang kanilang katwiran? Ano ba ang kanilang patunay? Dahil wala daw snow doon sa Israel, Bethlehem, sa December 25 ayon kay Brother Juban. Yun ang kanilang patunay. At yun ang kanilang ginagamit para pamalian itong nasa Catholic Encyclopedia. Tignan mo yan, Darwin Gigano. Jando, ang katarantaduan po ninyo. Nakikita nyo na ba, mga kaibigan, na dahil sa pagpipilit po ninyong naipanganak si Kristo na December 25 ay pinamamalian nyo naman itong nasa libro po ninyo sa Catholic Encyclopedia. Hindi po mababasa sa Biblia na si Kristo pinanganak ng 25 ng Disyembre. It's unknown. Pero ano nangyari? Bakit naging 25 ng Disyembre? Tuloy natin. History. In about the year 330, however, the church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. Kita nyo? Yan palang original 25 de Disyembre. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god. Yung Diyos-Diyusan nila sa Roma na araw, yun ang kanilang pinagdiriwang na birthday, 25 ng Disyembre. Ngayon, noong 330 AD, ang ginawa ng mga papa sa Roma, hindi isinaba yung pagdiriwang nung birthday ni Kristo saka yung birthday ng Diyos-Diyusan ng Romanong Pagano. O kayo ang nasa matinong isip, makikipagdiwang kayo o hindi? Nasa sa inyo na po yun. Hindi naman namin kayo binabawalan. Pero meron kaming Pasko. Naniniwala kami na talagang ipinanganak si Kristo sa lupa. Talagang maganda yung araw na yun. Silent night, holy night, holy sky. So, ayon sa kanilang libro, sa history, mga kaibigan, pinagdiriwang po nila o sineselebrate nila ang kapanganakan ni Kristo, hindi dahil napatunayan nila na December 25, Jando, ayon sa inyong history.
hindi po sineselebrate dahil po napatunayan na talagang December 25. Kung meron pa po kayong isang patunay o patutuon na talagang December 25, yan ang napapatunay na iba-iba ang iyong paniniwala, no? Mga kaibigan. Pero ayon po dito sa binasa ng kapatid ni Eli, na ito'y sa Catholic Encyclopedia, pinagdiriwang hindi dahil napatunayan na December 25 nga, kundi isinabay. Saan? Doon sa pagdiriwang ng mga pagano ng December 25 sa kapanganakan ni Sol Invictus. Isinabay. Yan ang katotohanan na nasa libro po ninyo. Pero para sa inyo, meron pa po kayong mga binabasa na talagang naipanganak nga ayon kay Theophilos, ayon kay sino pa yung mga tinatawag ninyong Church Father po ninyo na nagpapatotoo na December 25 nga. Yan lang ang nagpapakita na ang iyong mga katuruan, aral ay iba-iba, mga kapatid. Iba-iba ang paniniwala po ninyo. Tama yan kasi si RJ na isa sa mga leader ng Iglesia Katolika naniniwala na hindi po siya hindi po aral ni Kristo ang pamahiin. Pero si Miguelito na isa ring mga miyembro ng Katoliko, defensor dito sa ating programa ay tutol lagi sa atin, naniniwala at sinasabi na si Kristo daw ay ipinangaral niya ang pamahiin. Pamahiin. Ano ba totoo, mga kaibigan? Si Archie, no, yung isang pare, si Archie Guevara yata, no? Hindi siya naniniwala na may purgatorio. Na meron pong purgatorio. Ang nakalagay kasi sa Biblia ay Hades Pero yung purgatorio, na ang ibig sabihin ng purgatorio kasi mga kaibigan ay, yun po, ayon sa mga Katoliko ay lugar na kung saan para malinis o lilinisin yung mga kaluluwa bago pumasok sa langit. Yung mga tao daw na nagkasala ng venial sin, dun sila mapupunta sa purgatorio. Wala yun sa Biblia talaga, mga kaibigan. Kaya tama yung pare na yon, si Archie Guevara yata, ewan ko, no? Tama po yon, pero pinamamalian nila, no? Ano ba talaga? Para sa inyo may purgatorio, sa ibang pari naman hindi totoo. Para sa inyo dapat lang na bautismohan ng bata dahil baka pupunta sa limbo. Yung isang papa na dumaan dyan po sa Vatican, hindi naniniwalang may limbo. Ano ba talaga? Pero never na ipinanganak siya ng 25 ng Disyembre. Niloloko lang tayo. Naintindihan nyo, mga kapatid? Yan ay pagdiriwang ng paganong Romano nung una. As early as 330 AD, noon lang nila inilagay na December 25. O ngayon, yung iba galit na galit sa akin Di kung galit kayo sa akin, hanapin nyo yung magpapamali. Pag napatunayan yung mali ako, hihinto ako. Humanap kayo ng counter evidence. Usapan ng pangkaluluwa ito Ang kaluluwa mahalaga. Pag iniligaw ka, maiimpyerno ka Ayaw mo bang maituwid, kapatid? Gusto kong ituwid ka Sana huwag kang magalit. Kung magagalit kayo, okay lang. Bakit? Unang-una, hindi naman tayo makamag-anak, no? Ano magalit ka sa akin? Liliit ba subo ko kung magalit ka sa akin? Sasakit ba ang tiyang ko kung magalit ka sa akin? Hindi ba? Pero, hindi naman tayo magkamag-anak kung magalit ka Pero ang dapat maisip, kahit hindi kita kakamag-anak, isinasapanganib ko ang buhay ko sa pagsasabi ng totoo. Marami nagagalit sa akin. Yun ang totoo Yan. Kaya bahala na po kayo, humusga. Hindi ko kayo pinipilit. Kaya hindi po kami nagdiriwang ng 25 ng Disyembre. Sabi ko nga sa mga kapatid, gusto nyo magdiwang? Gusto nyo okay lang. Alam nyo kung kailan? Mas maganda magdiwang kayo sa kaarawang sumilang si Kristo sa puso mo. Bawa,
nabautismohan ka, January 2. O di ipagdiwang mo siya ng January 2, nandun ang sinilang si Kristo sa puso mo, January 2. Yan, yun ang ipagdiwang mo. May batayan tayo ron. Ikalawang Pedro 1:19. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sundan, na gaya ng sa isang ilawang liliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway. At ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ang tala sa umaga, sumilang sa inyong puso. Kailan ba sumilang si Kristo sa inyong puso? Kailan ba siya sumilang sa puso mo? Yung tala sa umaga. Kasi yung tala sa umaga, si Kristo yun eh. Kailan siya sumilang sa puso mo? Sa sumilang sa puso ko, April 7 eh. Kaya April 7 ako nagdiriwang. Eto. Kung nakakahalata kayo, ano bang araw ang December 25 ngayon? Sa December, sa Pasko. Linggo po. Linggo. Linggo. Hindi ba minsan ang December 25 tumatapat Lunes? Minsan naman Martes. Minsan Huwebes. Any day of the week, di ba tumatapat December 25, mga kapatid? Hindi ba kayo nakakahalata? Bakit yung kamatayan ni Kristo laging ang tapat Biyernes? Iba-iba petsa. Minsan Abril, minsan Marso. O, hindi ba kayo nakakahalata? Pinaiikot-ikot. Ngayon, malapit na naman ang Biyernes Santo, no? Mga kaibigan, sa April, April 20 yata, no? Magaganap yung tinatawag nilang kamatayan si Kristo. Pero nung nakaraan, Marso yata eh. Ba't iba-iba kapag isinelebrate yung kamatayan? Ba't iba-iba? Dapat kung namatay siya sa April 17, dapat lahat ng April 17, yun ang i-celebrate. Bakit iba-iba at laging Biyernes? Malapit na naman ang Biyernes Santo, marami na naman pong mga palaspas, may mga magpepenitensya na naman, na yan po ay wala naman po sa banal na kasulatan. Ikot lang tayo eh. Tama. Namatay ang tatay mo ng Biyernes. Itong taon na to, magdiriwang ka ng kamatayan ng tatay mo sa susunod na isang taon, hindi Biyernes. Sabado. Naiiba. Minsan nagiging Huwebes. Ito naman si Kristo, laging Biyernes Santo, patay. Nakakahalata na kayo, mga kapatid? Nasa sa inyo na yan. Nasa sa inyo na. Okay na po. Kapatid. Okay na po. Salamat po. Salamat po. Next. So yan po mga kaibigan, napakaganda po yung mga kasagutan ng ating kapatid na Eli tungkol po sa mga tanong ng mga nagsusuri sa banal na kasulatan. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, meron po kayong mga gustong maliwanagan sa inyong mga puso't mga isipan, mga kapatid, andyan po yung mga video ng ating kapatid na Eli. Pumunta lamang po kayo sa MCGI channel. Marami po kayong mga matututunan po roon tungkol po sa mga Bible exposition, Bible study ng ating kapatid na Eli. At napakarami, kumalat na po dito sa YouTube mga kapatid, yung mga pangangaral ng kapatid na Eli. Hindi na po tayo maliligaw kung ano po yung mga dapat nating paniwalaan. Magsuri lamang po tayo. Andyan naman po sa internet lahat ng mga kasagutan ng ating mga katanungan. So, kung meron kayong mga hindi makita at naguguluhan ng iyong mga kaisipan, wag po kayong mag-atubili. Itanong nyo lamang po dito sa ating programa at gagawan po natin ng paraan sa pamamagitan ng mga video ng kapatid na Eli o sa ating mga pagbasa sa banal na kasulatan para magkaroon po kayo ng kaliwanagan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Hanggang sa susunod po dito sa ating programang Expose the Truth.